araw sa lahat. Ang title ng video ito ay Increase ang Faith Mo kay Jesus Christ or else hindi ka magbubunga ng magandang prutas para kay Father God. So, ibig sabihin yun, gawin natin ang kalooban ng Diyos. Parati. Araw-araw yan. Hindi ng isang beses. At ang dami ng tao, ang tanong nila, paano bang i-increase ang faith ko? Isang simpleng bagay, bago kang yung araw mo, ang gawa mong araw mo, mag-pray ka muna. Pasalamatan mo si Jesus Christ, Father God at Holy Spirit. That buhay ka pa. That pwede kang magsisi sa lahat ng kasalanan mo at gawin ang kalooban ng Diyos sa itong araw mismo. Kasi bukas hindi natin alam kung buhay pa tayo. Right? So, pasalamatan ang Diyos. Tapos, tanungin mo kay Jesus Christ, Lord, ano ang kalooban mo sa aking buhay nang kailangan kong gawin itong araw? Hindi bukas, itong araw mismo lang. As I again said, bukas, hindi guaranteed buhay ka pa. So, itong araw lang. At yun lang ang dasal mo. Ang kalooban ng Diyos. Ano ba? At sabihin mo sa Kanya, gusto kong maintindihan ko ang kalooban mo. Please. At makinig ka. Tahimik ka lang and makinig ka. Di ba sabi sa Bible that kailangan be still and wait on God. Diba? So that means tahimik ka muna. Wag ka magsalita madami. Kasi tayo, di ba, yung dasal natin, puro dak-dak. Itong gusto ko, Lord, itong kailangan ko, itong problema ko. Pero, okay yung dasal yun. Pero ang dasal ng gusto ni Jesus Christ talaga sa atin is, Lord, ano ang kalooban mo sa aking buhay? Gusto kong gawin. Alam mo bakit magandang dasal yun? Kasi napakita mo sa Kanya that nagkukumba ka. You're being humble. Kasi yung mga dasal natin ng anong kailangan natin, anong gusto natin, anong problema natin, na-treat natin si Jesus Christ as a genie ng, Lord, gawin mo to. Heal mo ako to. Itong kailangan ko. Pero kung talagang mahal mo siya, gagawin mo anong gusto niya sa buhay mo. 'Di ba? Tagalingkod tayo, 'di ba? Parang yung mga dasal natin, yung parating, Lord, gusto ko to, kailangan ko to. Parang nagawa natin, hindi ng genie si Jesus Christ. Siya ang tagalingkod para sa atin. Baliktad, di ba? So, yung prayer sabi ko sa inyo, yun ang gusto ni Father God marinig sa atin. Tapos tahimik lang tayo. Makinig. Kasi kung parati tayong magsalita, hindi natin marinig. So be still and wait. And praise God kung hindi mo marinig. Kasi di ba sabi sa Bible, kung gusto mo malaman ang kalooban ng Diyos na pakita sa iyo anong dapat mong gawin, praise Him. Pasalamatan mo siya. And papakita niya anong kailangan mong gawin. Alam mo bakit pasalamatan natin si Jesus Christ? Kasi yun din ang sign ng magkumbaba tayo. 'Di ba, ang sayang marinig sa mga taong natulungan natin na sabi sa atin,
Salamat, salamat. So, kung nasabihin nila sa atin yun, it feels good, di ba? So, ano pa kay Jesus Christ? Mahal niya tayo, pero kailangan tayo mismo, pakita natin, mahal natin siya. That's one way to increase our faith in the Lord. Another way is, kung merong tayong narinig kay Jesus Christ, ang punta tayo doon, merong kang mission doon, and natatakot ka or na-worry ka kasi hindi mo alam, uncomfortable, trust God. Remember, God will bring you to a place, it's already prepared. Hindi mo na kailangan mag-alala. Okay? So, trust God and obey. And ma-increase ang faith mo. And you will produce good fruit for Jesus Christ. And when mamatay ka, pupunta ka sa langit. Kilala ka ni Jesus Christ. Pero, gawin mo ang kalooban mo, tapos hindi ka magsisi sa mga kasalanan mo, when mamatay ka, pupunta ka sa impyerno. Kasi hindi ka kilala ni Jesus Christ. So remember yung message that I am saying na yun. Especially now, there's no time to be party, enjoy life. Hindi mo alam kung bukas buhay ka pa. Hindi mo alam kung bukas darating na si Jesus Christ, yung rapture na sabi ng madaming tao. Anytime yun, ready ka ba? So, warning lang to, get right with God bago humuli lahat sa iyo. This is the end of the message. May Jesus Christ bless you.